It's our day to in Bohol. Today is all about the famous Bohol Countryside Tour. Marami kaming pupuntahan today kaya tara, samahan niyo kami. Maaga kaming gumising para makapag-prepare. Siyempre, hindi mawawala ang morning coffee para may energy sa buong araw. 7:30 AM ready na kami at nandiyan na rin ang sundo namin. Since on the way naman ang Tagbilaran City, nag-drive-thru na lang din kami ng breakfast namin kasi 2 hours pa pala from Panglao to Chocolate Hills. And finally, nandito na tayo sa pinakasikat na tourist destination ng Bohol. Pero syempre, hindi pa dyan nagtatapos. Para makita ang best view, kailangan pang umakyat ng halos 200 steps. Honestly, kinabukasan ang sakit ng mga bintik ko. Ayan, evidence na hinihingal na talaga ako pero bawal sumuko. At eto na nga, sulit na sulit ang bawat hakbang. Ang ganda, dati nakikita ko lang to sa textbooks, ngayon nasa harap ko na talaga. Next stop naman namin ay ang Bohol Enchanted. Isa rin ito sa mga sikat na pasyalan dito sa Bohol. Nakisali rin kami sa pagtugtog ni tatay gamit ang gabang o ang bamboo xylophone. Ang galing niya, no? Eto, pakinggan niyo. Marami ring malalaking statue dito. Ito katulad ng giant tarsier na to. Feeling ko mag-e-enjoy ang mga kids kapag dinala niyo sila dito. Isa ito sa pinakinakabahan ko. Nagdalawang isip pa talaga akong hawakan itong yellow python. Pero syempre, para sa experience, sa video at sa pictures, nilakasan ko yung loob ko at ayan, napunta pa sa balikat namin. Tingnan niyo naman yung mukha ko dyan. Dito rin makikita ang mga sugar glider. Ang cute nila, may mga tricks pa nga. Pero hindi talaga sila lumilipad. Ang ginagawa nila ay glide. Kaya nilang mag-glide ng hanggang 50 meters mula sa isang puno papunta sa isa. Meron ding white albino carabao. Mga albino sila, kaya mas sensitive rin sila sa init ng araw kumpara sa ordinaryong kalabaw. Next naman ay dito sa Butterfly Garden. Bago kami pumasok, may maikling orientation muna tungkol sa life cycle ng butterflies. Marami talagang butterflies. Sabi ng tour guide, tinitikman daw ng mga butterflies ang kanilang pagkain gamit ang kanilang mga paa. Kaya, minsan dumadapo sila sa mga tao para ma-detect nila ang asin o minerals mula sa pawis natin. Dito, pwede mo rin silang hawakan kagaya nitong ginawa ko. Next stop, ang Tarsier Conservation Area. Habang naghihintay ng tickets namin, may mga reminders muna sila bago ka pumasok. Bawal ang flash sa camera, bawal ang maingay, at bawal silang hawakan dahil sobrang sensitive ng mga tarsiers. Ang tarsier ay isa sa pinakamaliit na primates sa mundo. Malalaki ang kanilang mga mata dahil hindi nila ito naigagalaw. Kaya kailangan nilang iikot ang ulo nila ng halos 180 degrees para makakita sa paligid. Next destination naman ang sikat na Bohol Man-Made Forest. Mabuti na lang, konti lang ang dumadaang sasakyan nung pumunta kami, kaya nakapag-picture at video kami ng maayos. Mahigit 2 kilometro ng forest na ito ay tinanim bilang bahagi ng reforestation project ng gobyerno noong 1960s. Halos puro mahogany trees ang makita, kaya sobrang ganda at presko ng paligid. Lunchtime na at syempre dito tayo sa Rio Verde Floating Restaurant. Around 1,000 pesos per person ang buffet experience dito. Habang naghihintay, pwede kang mag-relax sa magandang waiting area o mamili ng souvenirs. Napaka-accommodating ng mga staff dito. Mabilis lang din, halos wala pang 5 minutes na nag-antay kami bago kami pinapasok. Hindi rin kasi ganun kadami ang turista na kasabay namin that time. Pinaupo muna lahat ng guests, then after that, saka tinawag per table para kumuha sa buffet. Masarap lahat ng food nila dito in fairness.
hindi ko na rin na-videohan lahat. Paulit-ulit kong binilikan yung hipon, fish fillet, and salad. Kain tayo! O, diba, pagkatapos ng mahabang biyahe kanina, ganito kaganda ang view habang nagla-lunch ka. May nadaanan din kami mga bata na naliligo sa ilog. Ibig sabihin lang, malinis at safe pa rin paliguan ang ilog na to. May live singer din na nag-i-entertain sa lahat ng guests. Ang galing niya kasi marunong din siya kumanta ng Korean at Chinese songs para sa mga foreign tourists. Pumunta rin kami dito sa Ati Tribe area. Pwede ka mag-picture sa kanila pero hindi na kami bumaba. Bago matapos ang cruise, may folk dance performance pa silang pinakita. Ang saya panoorin. Isa yan sa mga folk dance dito sa Bohol. Kaya kung bibisita kayo sa Bohol, isa ito sa mga hindi dapat skip. Sulit na sulit ang experience from food, scenery hanggang entertainment. Sumunod naman ay ang sikat na Mirror of the World. Parang mini world tour ang peg dito. May replika ng Eiffel Tower, Statue of Liberty, Leaning Tower of Pisa, Golden Gate Bridge, at marami pang famous landmarks sa ibang bansa. Mga bandang 2 PM na kami nakarating dito kaya sobrang init. Hindi na rin namin naikot lahat, pero okay na rin. Our last stop for today, ang Baclayan Church. Isa ito sa mga pinakamatandang stone churches sa Pilipinas. Itinayo pa ito noong Spanish colonial period at isa ito sa pinakamahalagang historical at religious landmarks sa Bohol. Hindi na nga rin kami nakapasok sa loob dahil may kasalang ginaganap noong dumating kami. Pero kahit sa labas pa lang, ang ganda na talaga ng simbahang ito. And that's the end of our Bohol countryside tour. Nakakapagod pero enjoy dahil halos lahat ng iconic tourist spots na puntahan na namin sa isang araw. Kung may bala kayong bumisita sa Bohol, definitely huwag niyong palampasin ang countryside tour. Thank you so much for watching! See you sa next vlog! Bye!